Everyday, kinukulit niya si Kong Paras na kailan tayo start, kailan i-meet natin ang mga babae. Sayang to, ready na sila. Nakalagay doon lahat. Ready na sila, they are willing to testify. Ibig sabihin, walang honey trap. Kung hindi, statement before. And walang honey trap. Walang tinatawag na tanim pokpok o anong klaseng tawag doon. Walang ganon. Ito talagang si Ralph Recto. Hindi lang ho pala siya mahilig tumuma pagka umaga. Tumatambay din ho pala siya sa Rockwell. Honey trap allegation dito kay Ching Parasya nung pag-uusapan nitong si Ma'am Pinky Webb at nitong si Atty. Mark Tolentino. Pero bago yan, siya like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, palpak ho yung pinlano ng DILG na masakote itong si Senator Bato de la Rosa. Yun hong mga kumalat na balita na yon, talagang ano ho yun, ika nga talagang kinasangkapan ng DILG yun, PNP, para ika nga magkaroon sila ng lead kung nasaan itong si Senator Bato. Kasi mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, naniniwala ho tayo, hindi ho makita ni John Vic Remulla itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya naman, pakinggan ho natin ang interview ho ng ating DILG Secretary John Vic Remulla. Ito mga kababayan, panoorin natin to. Bago tayo magtungo dito sa Jing Paras denies honey trap allegation amid DILG probe, Atty. Mark Tolentino on point. Dito ho. Yan. Okay, Sige nga, sir. Sige. Second pong update, may arrest na raw po kay Senator Bato de la Rosa. Patay. Wait lang po, wait lang. Hawakan na, hawakan. we would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Okay? There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted now. Okay? Just to be clear. Second, with regards to the issue of the supposed entrapment gagawin ni Senator Ralph, DS Ralph, and eventually big that it was targeted kami ni Vince Dizon, Wendy Boying, and others. I would like to think that si Congressman Legarda is a better person. But to get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung ano ang nilalaman ng statement ni Congressman Paras. It seems like siya ang pasimuno nito, siya ang connect sa Bugaw, ang Bugaw ang nagsabi ko ano ang plano, at sila ang nagbanggit lang ng pangalan ni Congressman Luis ay si Jing Paras. So Jing Paras is the person of interest, gusto na namin, Madali ho kasi yan. Yung ano na yan, madali ho yan. Kaya yung tipong magpasalita ka lamang ng kusino dyan, patakpan mo yung mukha, sabihin mo, binayaran ka ni Jing Paras tsaka nitong si ano, di ba? Madali lang ho yan eh. Unfair nga dito kay Jing Paras at dito kay Congressman Leviste. Mantakin nyo yung nag-aakusa na di umanong bugaw. Taga-bugaw ng langaw. Taga-bugaw ng langaw, di ba? Ayun. O di ba, madali lang ho yun. Ano lang yan, talagang kung hindi makuha sa ombudsman itong si Leviste, dito na lang natin siya daanin, di ba? Ganun. Considering filing charges of human trafficking against him para sa Yo. Check na pa, napag-alaman nyo ba na matagal na itong ginagawa ni dating NBI is on top of it, sila dapat ito. Second, balik ko lang po kay Senator Bato. Tingin niyo po ano po yung motibo? Bakit po kumalat yung mga ganong Alam mo, speculation? fake news ngayon, iba klase. Diba?
daming fake news. In fact, tomorrow magpunta ako sa Makati para i-dispel yung mga fake news na nangyari doon. Pero fake news is taken na rin with itself. Kaya to counter fake news, kayo dapat ang kakampi namin siya. The statement sa compromise kung talaga nangyari. Kakampi. Mga taga mainstream media. Kasi mainstream media una nagpakalat yan eh. Di ba? Pinick up nila yung post ni Senator Jimmy Bondoc. Oh. Ayun na nga. Pero para sabihin tayo nagpakalat, ba't natin papakalat na nahuli na si Senator Bato? Ang tayo mga si Raulo. Diba yung interest na mahuli si Senator Bato, wala sa mga taga-suporta ni dating Pangulo. Ang interest na magpakalat na nahuli si Senator Bato, yun, sa mga Talyanista at Ensaymada. But so for Ano ka lang second, sa operation and last known location ni Senator Bato? Yo. Mindanao area? Yes. At kung sakali namang ma-rescue na talaga, wala naman siguro reason pa para itago-tago, mga... Of course, we're always open. We're always transparent naman. Hindi in the dark yung ano. No, hindi kami ganun. Wala kaming secret operations na hindi nalalaman ng mga tao. We were always transparent with them. Anong sinasabi kung sakaling maaresto si Senator Lacson na All the proper channels, all the proper procedures gawin namin according to the law. Sir, totoo yung sinabi ni Senator Lacson na if ever na kung mahuli man nasa airport diretso si Senator Bato. We'll go through the process as it was right. Ano nga ba ang process? Ano nga ba ang process kung sakaling ma-arrest? He will be booked. He will be made to appear in court. Then, dadalhin na siya for extradition. Sen, saan mo specifically sa Mindanao, may kumukupo po sa kanya? Pili na lang. Kailan po yung, sir, yung last na no look? Pili na lang. We'll come out with that as soon as possible. Thank you. That's all. Thank you very much. Ayun. Malinaw malinaw. Yung hindi spekulasyon na ililipad lang siya basta-basta pa Hague. Ayan ho, nanggaling na ho mismo kay SILG, no? Dito kay SILG John Vic Remulla. Eto, rekta ho tayo kay Honey Trap Game. The ex-Congressman Jing Paras is available. Yes. He's easily interviewed, easy to call him. Pero ngayon po, very elusive ho siya. Bakit? Because I advise him not to talk. Because baka ma-compromise yung kaso. Kasi yung mga kalaban po natin, very powerful. They have the power, they have the money. So, as a lawyer, I advise my client. Because my job is to protect the interest of my client. So, I advise him na relax lang dyan. Then, anyway, nasa atin ang katotohanan. Your job is, obviously, as you mentioned, ay para sa interest ng iyong kliyente. Yes, tama. Pero para din ho sa katotohanan. Yes, of course. Both yan. So, as a lawyer, my job is to protect the interest of my client. And of course, as a lawyer, kailangan din natin ang katotohanan. But, Attorney Mark, willing naman ho siya sanang kausapin ng media, pero dahil po sa inyo, para lang klaro, hindi niya ginagawa yon dahil yun po ang inyong Kasi naging naunahan advice. siya. Naunahan siya. So, How do you mean by that? Naunahan? kasi ang daming mga witnesses nagsasabi, tapos hindi natin kilala kung sino yon. Nakamaskara, iba yung pangalan, yung mga bahay naka-blurred, yung alleged pimp, iba yung boses. So, hindi niya kilala kung sino yon. So, paano siya sasagot sa hindi naman niya klaro kung sino yung nag-allege laban sa kanya. Okay, Yo. so what we know so far, supposedly, no, at least yung lumalabas, is that meron siya po ay person of interest dahil supposed to be siya ang tumawag o nag-message sa isang alias Ken. May alias ho kasi siya Yes. si alias Ken. At yun na nga, yung sinasabi, this revolves around the story of a honey trap plot. Yes. Hindi ho ba? Kung saan ang tutukuyin supposed to be ay si Executive Secretary Ralph Recto na dapat daw ay kung may kukuha ng mga babae, magda-drugs at magse-sex. Basically, that's Yes, that's tama, the story, tama, hindi tama. ho ba? Do you know any Ang weird, no? Kumusta naman si Vilma? Hindi naman totoo. Hindi naman siya sinasabi nating totoo. Pero pagka meron mga ganyang alingas-ngas, di ba? Nalalabuan lang tayo, nawiwirduhan lang tayo. Ano bang tawag kay Vilma? Ano siya? Superstar, megastar. Ano ba siya?
Di ba? Artista asawa mo. Pambihira naman to si Ralph Recto. Any other story further than that? Yes, I know. Okay. I know kasi first, nabasa ko yung mga affidavits, supposed affidavits of the girls. Of course, hindi ko nakita yung mga girls, but yung affidavit na nagawa, nabasa po natin. And walang honey trap. Walang tinatawag na tanim pokpok o anong klaseng tawag doon. Walang ganon. Aray ko. Tanim witness, tanim bala, nangyari sa Pilipinas. Ayoko na, alis na ako. Ito naman si, Kasi pag honey trap ang pag-uusapan, future na transaction about human trafficking. But based on the affidavit, it's not. It's the other way around. Nangyari na since 2022 and to 2025. Ano po yung nabasa ninyong affidavit? Of course, I cannot reveal as hindi pa proper time. But ang How did you masasabi, get hold of this affidavit? nabasa ko. Nabasa natin through one meeting na nabasa ko yung mga affidavit ng mga 4 na babae. Sorry, sir. Just to be clear. Yung isinumiting affidavit, Wala pang nasumitin na affidavit kasi mali. Hindi ho ba meron totoo. meron ho ba na-submit na yung si alias Ken at isang babae? Please Yes. correct me if I'm wrong, sir. Hindi natin nabasa. That's why we wrote a letter to the NBI requesting for a copy para at least man lang pansin nyo naman ho siguro sa mga nakalipas na video natin, gusto nating maging kalmado na muna. Wala na munang balagbag, di ba? Yung tipong relax na lang muna. Pero itong si Atty. Mark Tolentino, di ba? sa investigation, alam Mga namin ano attorney. yung maging depensa namin. Kaya po humingi kayo ng deferment, di ba? Because today is supposed to be magpakita si Hindi ex- lang deferment, Kong. but we are requesting for a copy Yes. of yung mga affidavit, mga evidence, para ready kami to defend our side. But ayaw nilang ibigay. Hindi. Number one, sir, pinagbigyan po kayo doon sa pag-delay o pag-postpone what was supposed to be today na Yes, isinapay na. Yun po, pinagbigyan kayo. Pero tama po kayo, hindi kayo pinagbigyan doon sa hiling ninyo na bigyan naman kayo ng kopya ng aligasyon. Yes, para at least alam namin paano namin i-defend. Hindi ba pwedeng pupunta kami doon para maging fishing expedition. Pupunta kami doon, hindi namin alam ano yung allegations, nakita namin sa TV, narinig namin sa radio o sa social media, iba yung boses, iba yung mukha. So, hindi namin alam kung sino yung maging kalaban namin o sino yung mga complainant. So, how can we defend our client? So, yun ang we request that. And sabi nila, confidential daw. And sabi ko naman, paano maging confidential? Nasa TV na, nasa radio na, in fact, the NBI mismo ang nagpalabas sa mga ganon. Anong affidavit ang inyong nabasa? Yung affidavit, iba yon. Yung affidavit na ito yung nangyari before. I see. Before. So it was not a honey trap. Ito yung supposed statements ng mga babae na nangyari in 2022 up to 2025. And sir, attorney, ito pong affidavit na inyong nabasa, pinanghahawakan nino? Sa mga lawyers. Ni? Mga lawyers na tumulong to prepare the affidavit na kasi in-interview yung babae. Yung mga babae, 2 beses sa meeting. May meeting, 2 meeting, in-interview yung mga babae na nagsasabi ano yung mga na-experience nila noong 2025. Somewhere in Makati. Yun yan. Can you add more context to that? I'm a little confused, sir. Yes. So, Hiwalayin mali. po muna natin Yes. yung supposed to be may affidavit na hawak ang NBI. Hindi po Iba ito yun. yung pinag-uusapan natin. Binaliktad na ang issue. Kasi itong mga babae, they offer through that alias Ken, sila nag-offer. Silang tumawag, sila nag-insist, sila nag-demand ng presyo. So it's not Congressman Jing Paras, it's the other way around. Tell us, add more context to that. So please, sir. sila kasi yung pimp or yung alias Ken, nakilala ni Congressman Paras since 2022 pa. Okay. O yun yan. So in one occasion, because may offer yung pimp na yan na kay Kong Paras na mag-produce ng isang movie. I Yun see. lang. So, si alias Ken
tumawag, nag-text, sama ho ba kay Congressman Jing Paras dahil gusto gumawa ng pelikula? Yes. But With- pinakilala kasi ni yung Anong film tit- na yan sa isang common Anong title ng pelikula? Bingbangan sa Rockwell? friend ni Kong Paras. Okay. So nakilala and nag-offer ng Bihira. movie. In fact, pumunta sa bahay yan ni Kong Paras, I think once or twice. Oh. And Si alias Ken. alias Ken, Okay. nag-offer ng movie. Okay. Of course, Kasama yung mga babae. yes, kasama ang babae. The Kasama, you said twice na nagpunta twice, sa bahay may mga niya? babae kasi marami siyang hawak ng mga babae. Okay. Kasi ang ipoproduce nila yung mga sexy films sa isang platform. Oh, sir, why Congressman, ex-Congressman Jing Paras? Why would the alias Ken offer, I guess, ex-Congressman Jing to sponsor, to finance, no? Kasi Would that be correct? si Congressman Jing Paras is also a producer ng mga movies. Okay. So nag-offer lang yung si Mr. Ken to do that. But hanggang doon, of course, inignore o dininay ni Kong Paras kasi ayaw niyang mag-finance o mag-invest sa movie na yan. Hanggang doon lang yon. But of course, habang nag-uusap sila, may nakwento siya mga matataas na opisyal na parang pinagmayabang ni Ken na may mga kinukuha mga babae. Para to convince, ang purpose lang niya ni Mr. Ken para ma-convince si Congressman Paras na mag-invest sa movies. How would naming personalities convince ex-Congressman Jing Paras to finance that May movie? mga pangalan, of course I cannot reveal Yes, it sir. now, may mga pangalan na nakaupo ngayon sa government. Na? Mga cabinet officials. Na ano po? Ano? Na ano po? May mga pangalan na? May mga pangalan. So they are now matataas na official sa government now. Okay. Na ano po? Mga parang tawag doon, kliyente ni Ken. I see. Okay. So at least malinaw po yan. So So, sinasabi po hindi kailangan ni Ken dadaan ni Kong Paras kasi kilala niya yung mga official na yan. That's the point you're trying Yes, to make. Okay. I get it now. But kasi you started off with they wanted him to finance the movie and because you said he produced movies in the past, kaya siya naisip because I don't see the So, connection. ginamit lang ni Mr. Ken yung mga sinasabi niya ng mga matataas na opisyal just to convince Congressman Paras na mag-invest sa kanyang movie. Hanggang doon lang. Then, tapos na yung usapan. And then it never materialized. Hindi nag-materialize. Okay. And that was in 2022 hanggang 2025. Tapos, nag-offer siya. Sino So, si siya? Si Mr. Ken. Na ano? Mag-offer siya na may mga babae siya, na hawak, talent niya, na magaganda, na kinukuha ng mga matataas na opisyal. Ano pong in-offer niya kay ex-Congressman Ang Jing in-offer Paras? niya na parang may plano sila na gagawa ng statement. Gagawa ng statement sa nangyari in the past, not in the future. I Kasi see. ang lumabas sa TV, honey trap, ibig sabihin future. Opo. Future. Mangyayari pa lang. Mangyayari pa lang. In this case, nangyari na in 2025. Somewhere in Makati. I see. Oh, so yun something yan. happened in 2025. Yeah, in 2025. So lumapit po, So walang tanim, walang ganun nangyari. Kasi hindi naman future, walang plano na i-entrap. Easy. Paano i-entrap yung isang opisyal na may mga security guards? Tapos hindi naman yan gutom sa mga babae. Parang yun ang pinalabas ng NBI na parang gusto nila na parang predator ng mga babae. Hindi ganun ang mga opisyal na yan. so basically what you're saying is something happened in the past, Yes. in 2025, So, baliktad. involving alias Ken and And mga high-ranking officials. high-ranking officials and how many, and a number of women. Yes, a number Tama of ho women. ba? Yes, a number. Hindi apat, hindi lima. May iba pa minor. May, May minor pa. Wow, that's yun a yan. serious So, yun allegation. ang mga sinasabi ni Ken. Alias Ken. So, hindi so totoo. sinabi niya po yun kay ex-Jing Paras. Yes, ni ex. And then he said what? Yun, na yung mga detailed, na yung may mga drugs, pinainom, binabayaran, up to 300,000, 200,000, mga ganung Grabe. presyo. And parang sexual escapade ang nangyayari. And the point of alias Ken telling ex-Congressman Jing Paras, that is what? Ang gusto nila na gagawa ng statement, itong mga babae, Opo. against yung mga Matataas na opisyal. Opo. Yun yan. Sino hong kikita dito? I mean, sabi niyo po kasi And lumapit. may presyo. Yun na nga. Okay, may presyo. ano And yun? nag-demand sila ng presyo. Sila alias Ken. Si alias Ken. And the women? Yes, kasama nga yung women, nag-meeting sila eh. Oo nga. Pati si alias Ken at yung mga babae, nagpresyo sila,
kinausap nila, tama ho ba? Am I following it correctly? Kasi baliktad eh. Yes. Kinausap nila si ex-Congressman Jing Paras para sabihin na ito ang mga nangyari in the past. Yes. Ilalabas namin, bayaran nyo kami. Yes. And Bayaran nyo kami. Yun po ang kanilang yes, of course. storyline. Sabi ni Kong Paras na kailangan gagawa mo na kayo ng affidavit. That's why may mga abogado na gumagawa ng affidavit. Yun po yung kung saan tayo babalik nung una na sinabi mo may so, nabasa ng baliktad ang affidavit. issue. Kasi ang issue, future human trafficking. Walang human trafficking na nangyayari. It's more of a statement na gagawin nung nangyari before. Attorney Mark, so why do you think, if that is true, bakit ho iba na, o bakit ganito po ang lumabas ngayon na sinasabi ni alias Ken na honey trap plot? Kasi, What changed? yun ang sinasabi ng alias Ken na yan. So, is his word against the word of a congressman and who is also a lawyer. Sabihin natin si Mr. Ken. Si Mr. Ken, nagdenegosyo ng illegal na transactions. So, baka for sale yung kanyang statement. Kasi naiba. Kasi nung meeting na yon, iba siya nag-offer, siya nagplano, siya nag-demand ng presyo, tapos nung nasa kulungan na siya, naiba na. So, we do not know bakit, anong motive talaga niya. Attorney Mark, bakit ho sa tingin ninyo, just wondering, ang lakas ng loob ni alias Ken na lumapit kay Congressman Jing Paras para sabihin na, magkano hong hiningi? 6 million. Okay, alias Ken. Yes. Si- So siya nag-demand ng presyo and siya din also ang nag-isip ng plano. Na ito yung gagawin po natin, nag-offer sila ng services nila. Ang services, hindi sexual services. It's more of a statement. statement that Noong nangyari in the past. what happened in the past to the amount of 6 million. Na sino hong inasahan niyang magbabayad nito sa kanila? Of course, Si ex-Cong Jing hindi Paras. hindi si ex-congressman Paras, kundi yung current congressman. Doon na pumasok si Leandro, anong pangalan nun? Leviste, sir. Yun yan. Run that by me again. But hindi si Kong Paras ang nagsabi. Kung hindi, si Mr. Ken din. Opo. So sabi nila, itong presyo, ito ang gagawin ng statement na namin. Yes. Ang gusto namin ay 6 million pesos. Paano po nasama sa usapan si Congressman Leandro Leviste? How did he come into the picture? Kasi he's demanding. Sabi nila na hindi, this is for the country. Sabi ni Kong Paras, this is for the country. This is our civic duty to help because our advocacy is kailangan na no corruption, linisin ang government, yung advocacy ni Kong Paras. So, but nag-demand si Mr. Ken ng presyo. So, si Mr. Ken din sabi na, why ask Congressman Leviste na bayaran Just kami? out of the blue, Yes. alias Ken just said, ask Congressman Leandro Leviste to pay Yes. the 6M? Yes. Just out of the blue. Yes, yun yan. What was the thought process there? Why him? Do you have any idea? Because one, kalaban niya sa politika. Kalaban niya sa local politics. Yun, doon pumasok ang Got it. ang plano, doon pumasok ang thinking ni Mr. Ken. So lahat talaga galing ni Mr. Ken. We'll be taking a very short break. We'll continue our discussion. Welcome back. Still with us, Attorney Mark Tolentino, counsel for former Congressman Jing Paras. Okay, so this is a story na baliktad doon Baliktad. sa na nakikita ko po sa television. Ano po, kasi it's just a 180 from what we're seeing. Yes. What Kasi do you- bakit ang government dapat, lalo na yung NBI, lalo na kay si Secretary Remulla, dapat mag-refrain sila sa mga pinagsasabi na wala pang ang investigation, wala pang decision ang piskalya, wala pang decision ang court, but pinalabas nila na guilty na si Jing Paras by trial by publicity. Because, but Attorney Mark, kasi ang sinasabi, and I recall, there are text messages to prove this. Is this correct? Yes. Check the text messages. Tingnan natin. So, meron talaga? Nabasa ko lahat ng text. May mga artista na mga kilala. May mga ganon. In fact, yung cellphone ni Mr. Ken, may mga kilalang mga negosyante, kilalang mga Alright. politiko. Na doon lahat. Nandun. Nandun lahat. Nasa phone book niya. Nasa phone book niya. But that doesn't necessarily Yes. equate or But- directly, Yung text mismo ni Mr. Ken at saka ni Kong Paras, binasa ko lahat. yun po yung gusto ko malaman. Nabasa ko lahat. Of course, hindi ko pwede sabihin lahat kasi under investigation pa. Opo. But may mga kilalang artista na ino-offer si Mr. Ken.
In-offer ni Jing Paras na ito, maganda to. Ganyan ang presyo. Ino-offer po niya kay ex-congressman. Okay. Pero meron ho ba doon sa mga text message? Kasi nga yun po ang sinasabi na yun ang may mga text messages to substantiate the allegation. Yes, Ano meron. po? Doon sa mga text message nyo, nothing will incriminate your client? Nothing. We are very optimistic. Nakalagay doon, siya nag-offer. Siya nag-follow up. Every day, kinukulit niya si Kong Paras na kailan tayo start, kailan i-meet natin ang mga babae. Sayang to, ready na sila. Nakalagay doon lahat. Ready na sila, they are willing to testify. Ibig sabihin, walang honey trap. Kung hindi, statement before. Yun yan. So, sir, when you say kailan tayo magsa-start, ready na sila, that could be interpreted in two ways din, ano po? Ready na mag-testify. Willing na sila mag-testify. But takot sila. Paano kasi mga malaking tao Hindi two ways kasi kung ready na sila, pwede interpret in two ways na ready na silang makapag rock and roll sa Rockwell, di ba? Pwede na eh. Pero yung ready na sila mag-testify, ano na yun? Ika nga, maliwanag pa sa sikat ng araw. Testify, doon sila ready. ang kalaban natin. So, we need funds. Sinabi doon. Kailan bayaran kami? Kasi ang mga tao na kalaban natin dito, ibabanggain natin, mga malaking tao. O yun. Naka-indicate doon. Hindi naman pwedeng sexual activities o sexual services. It's more statement. And si Congressman Paras, he was very willing to do this. For the sake of the country, Gagawin po niya. na, Yung gagawin po niya, yung supposed to be na plano, it was ang supposed to trabaho materialize ni- with his ang help. Ang trabaho ni Kong Paras doon, nag-observe lang siya. Siya lang tinatawagan ni Mr. Ken na may mga babae na willing mag-testify. Ang trabaho naman ni Kong Paras, naghanap ng abogado na gagawa ng mga affidavit, mga statements ng mga babae, yung mga babae na interview ng mga abogado. In-interview ng mga abogado, nabasa ko yung Yun po yung sabi nabasa niya ko kanina. lahat ng mga affidavit nila, very detailed. Okay. So you have a copy of that, but was it signed? Not Is there a signed. date? It was not signed. Bakit hindi na sign? Kasi day one, interview. Day one ng kanilang ng meet up with the lawyers. Interview pa lang. Day two, ready na yung mga affidavit. Except yung isa. Yung 16-year-old pa nung panahon na yon. Then ngayon, mga early 20s na. Ilan po yung affidavit? 4. So, including, But yung mga pangalan ng mga babae, alam ko, parang alias. Hindi totoong mga pangalan. I see. Ah. And, And may CCTV sa isang restaurant. yeah, I was going to ask you about that. Anything to substantiate Yes, that? may CCTV ang restaurant. Ngayon, nasa NBI na. So, nandun, nakita yung mga babae. But of course, I think 3 lang nakita doon. Hindi 4. May isa na hindi sumipot sa second meeting. Opo. Yung nakita po sa CCTV, sino-sino nandun? Si alias Ken, yung 3 babae or 4 na babae? Yung lawyer and of course, Kong Paras. I see. So, but that can work on both sides, Attorney Mark. Do you Yes, yes. understand what I'm saying? Pwede talagang, ito, tinan mo, ito CCTV, nagpaplano sila. Yes, yes. Di ba? Pwede namang ikaw, yung version po ninyo, ito ang patunay na hindi ito future, So, it was past. it's more of a credibility of a witness. Yun lang yan eh. Kasi an affidavit ng isang witness nila ng NBI na kahit under oath yan, is not an evidence of guilt. Kailangan pang i-test mo yan yung credibility ng isang tao. So, is the word of a pimp versus the word of a lawyer congressman. Saan ka maniwala? Yung isang pimp na illegal activities yung ginagawa niya, illegal yung negosyo niya, binibenta niya yung mga babae. Same time, kung kaya na ibenta ang mga babae, kaya na ibenta ang kanyang statement. Versus a lawyer who is a good person, who is a congressman, who is a former cabinet member. Saka malabo yung papainan mo, mahirap yun eh. Maraming loose end ba? Diba? Pwedeng maging problema. Pero kung may testimonya, sasabihin lang nila, wala kang problema. Pero yung papainan mo, pwede talaga yung possibility na kakanta sila against sa'yo, mataas. Diba? Mataas. Yun ang problema. Hindi tayo, saan tayo maniwala? Ganun lang yan. Meron ho kasing At hindi naman ang itong si Jing Paras. anggulo na lumalabas din dito na siraan, hindi ho ba? So kapag sabihin mo na mabait si Congressman Jing Paras, galing gobyerno, etc., etc., the issue or the motivation of manira
ng matataas na opisyal. Yes, Nandun yes, po. yes. So that can put a question mark or a doubt on his integrity, his credibility. Yes, tama What naman. about that? Tama naman. Tama naman kasi we are in politics. This is politics. But ang tanong dyan, totoo ba na may 16-year-old na biktima ng human trafficking way back years ago? And also, may totoo bang may sexual escapade with a big isang malaking tao somewhere in Makati? Nabasa ko sa affidavit, may pinainom, 2 babae, 3 babae, pinasayaw, nahubot-hubad, may Okay. ganon. The next meeting, yung subpoena ata, was postponed to August 11, if Yes, I'm Tuesday, not next week. mistaken. That's Tuesday next Yes. week. Who's going to show up? Is Congressman Jing Paras going to show up? Ang commitment ni Congressman Jing Paras, he will cooperate. Yeah. He will cooperate, maybe he will come, or pwede siya mag-appear to a lawyer. I remember the director, NBI director Melvin Matibag was saying he wants to know. Kilala ba niya si alias Ken? Naka-message ba niya? Nakausap ba niya? Categorically, dahil nga wala pa pong sagot si... Ang problema, kung pupunta tayo doon, hindi natin alam kung anong gagawin. Baka fishing expedition yan. So, that's why we're requesting i-copy. At least man lang, hindi, kahit nakatakip yung mga pangalan sa affidavit na yun, at least man lang, alam namin anong itatanong. Alam namin anong nature ng Can you tell us investigation. the right of a congressman or a person who is subpoenaed? May karapatan ho ba talaga yung nasubpoena? Please, Of siguro, course, right to due process. educate us, Right to yeah. due process. Yung right to due process, at least right to know ano yung mga accusation Yeah. laban But sa kanya. what if pag-usapan lang po? Ibig ko sabihin, hindi po kayo bigyan ng hard copy, hindi po kayo bigyan talaga ng kopya ng affidavit. Is there anything illegal about that? Ang problema doon, pwede kayong tanungin kahit ano. So, may tinatawag na right against self-incrimination. So, pwede yun. So, we are just protecting the constitutional right. Constitutional right ang dinefend po natin. So what will you do if you will not be given a copy of the statement, sir? Kahit na hindi kami bigyan ng copy ng statement, we will still cooperate. You We will will. still cooperate, but of course, subject to the constitutional right ng kliyente po namin. Pero nakikita niyo how far can you cooperate kung di kayo bigyan ng kopya ng statement, Of sir? course, limited. Hindi as far na todo. Kasi baka magamit yan laban sa amin. And of course, we are in politics now. Alam naman natin na yung mga kalaban sa politika, iba ang treatment compared sa mga hindi kalaban sa politika. So what are your next steps from now until August 11? We will just discuss with my client ano yung mga right niya. Then, yung final say, siya. Kung pupunta siya, so be it. Kung hindi siya pupunta, may lawyer na pupunta representing him. And that will be you. Yes. What is your strongest defense, sir? I know the burden of proof normally, di ba? Obviously naman lies with Yes. the prosecution. Kasi sino yung nagbibintang, hindi ho ba dapat nandun ang burden of proof? Ano yung My strongest defense evidence is the ninyo? truth, ang katotohanan. First, anong motive ng isang former congressman na maging pimp? Di ba? May isang congressman ba na maging bugaw? Posible ba yan? May mga babae ba si Congressman Jing Paras na siya ang nag-offer? Second, bakit siya mag-offer na direct naman yung pimp sa mga government official na yan? Bakit dadaan pa sa kanya? So, saan yung logic? Ang sa amin, our strongest defense is ang katotohanan and the logic. Yan lang. All right, so we will see what happens or what will happen on Tuesday. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Pick. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.